Teka lang po. So ibig sabihin, ito pong nilakad naming scholarship na pinila po namin ng pagkahaba-haba, wala pa rin po palang silbi? May bahid na ng inis na tanong ni Camille sa staff na nasa scholarship office. Napabuntong hininga naman ito. Pasensya na, hindi rin naman namin to inaasahan. Nagbaba na rin kasi ng memorandum galing sa itaas, kaya hindi lahat mabibigyan ng scholarship. Mas lalong bumaha ang inis sa mukha ni Camille. Sana naman po pala na make sure nyo muna bago nyo po kami inabala ng enrollment. Bago pa po namin makumpleto ang mga sandamakmak na requirements na hinihingi namin, ilang oras at maraming pera po ang nawala sa amin. Nang magpasa kami rito, inassure nyo po sa amin na magiging okay na. Pagkatapos ngayon, bigla nyo po kaming bubulagain na wala na. Sana sinabi nyo po ng mas maaga para nakahanap po kami ng scholarship na pwede naming pag-applyan, hindi ba? Pero kahit ano pang sinabi ni Camille, hindi na siya pinansin ng mga staff doon. Hindi lang naman kasi siya ang nag-i-inquire. Halos dumugi na ito ng mga estudyanteng nagre-reklamo rin. Paulit-ulit na tanong at paulit-ulit lang din ng mga sagot. Kaya naman, nagdesisyon na lang si Camille na umalis roon. Parang wala siyang mapapala at makukuhang magandang sagot na gusto niyang marinig. Habang pauwi, ramdam na ramdam niya ang bigat ng mga problema. Pagdating niya sa harap ng bahay nila, huminto siya, huminga ng malalim at sinubukang ipunin ang lakas para harapin kung anuman ang naghihintay sa loob. Bumukas ang pinto at pumasok si Camille. Amoy pa lang ng ulam nila. Alam niyang tokwa na naman. Tokwa naman palagi ang ulam nila kapag ubos ng budget nila. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya na may ulam sila. Hi Mama! Bati ni Camille ng mahina. Sinusubukang alisin muna ang problema niya na hindi niya alam kung papaano niya sasabihin. Tumingin ang ina, pilit nang umingiti ngunit hindi naman umabot sa mga mata nito. Camille, nandito ka na pala. Kumusta ang school? Napabuntong hininga si Camille at ibinagsak ang bag sa sahig. Ganun pa rin po, nakakapagod. Magpapahinga lang po muna ako ma. Pumunta siya sa sofa. Hindi niya alam kung paano sasabihin na wala ng scholarship niya. Namomroblema siya dahil ayaw niya namang magdulot ng suliranin sa kanyang mga magulang. May mga kapatid din naman siya at hindi lang naman siya ang nag-aaral. Muli siyang napatingin sa kanyang ina. Handa nang sabihin ang kanyang problema. Pero napansin niya na mukhang may inaalala rin ito. Mukha itong hindi mapakali. Ano pong nangyari mama? Parang may kakaiba sa'yo. May problema po ba? Tanong ni Camille at medyo nag-aalala sa kanyang ina. Napabuntong hininga ito at itinigil ang ginagawa. Hindi ko alam kung paano sasabihin to Camille. Napaka walang utak ng papa ninyo. Nagpaloko sa online. Naskam ang papa ninyo. Napakurap si Camille at sinusubukang iproseso ang mga salita. Ano po? Paano pong naskam? Napabuntong hining ang mama niya at bahagyang umiwas ng tingin. Kukuha raw siya ng malaking loan. Pagkatapos, hiningan siya ng pera at yung utu-utu mong ama, nagbigay. Akala niya magiging maganda. Pero isang kasinungalingan pala. Ngayon, nasa ibang bansa siya at maraming utang. Wala tayong pera para bayaran yon. Sa halip na maayos ang mga problema natin sa utang, mas lalo lang tayong lumulubog. Tila bumagsak ang puso ni Camille. Hindi niya kayang paniwalaan ang naririnig. Wala silang ibang inaasahan sa pamilya nila, kundi ang kanilang ama. Wala rin naman kasing trabaho ang kanyang ina. Bukod sa adik sa pagsusugal, marami rin itong nararamdaman sa katawan. So, ano na pong mangyayari sa atin, ma? Hindi napigilang itanong ni Camille. Ibig sabihin, mahinang sabi ng kanyang mama, magiging mahirap para sa atin. Sobrang hirap. Saan na tayo kukuha ng mga gastusin natin at mga kakainin natin? Pumapasok pa kayo sa school. Baka hindi makapagpadalang papa ninyo. Natatakot ako, Camille. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Bahagyang natigilan si Camille. Hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung anong mayroon sa araw na yon at parang sunod-sunod na ang kamalasan at mga nangyayaring problema sa pamilya nila. Napakagatlabi si Camille. Mama, meron din po akong masamang balita. Yung scholarship po kasi namin tinanggal na dahil na rin po siguro sa pagbabago ng administrasyon. Lahat po kami sa school nagrereklamo na kasi pinakilos po kami para sa scholarship na yon. Pagkatapos po ay wala rin naman po pala kaming mapapala. Sinapo ng kanyang inang mukha nito. Ano ba naman yan? Puro na lang problema.
Sabay-sabay na lang. Wala na ba talaga? Sinubukan mo bang makiusap? Baka may ibang scholarship pa na pwede. Marahang umiling si Camille. Kahit mag-apply po ako, wala na rin po dahil sarado na pong application para sa ibang scholarship. Nakampante rin po kasi kami kasi sinabi po nila na okay na. Sinubukan ko rin pong magreklamo ron pero wala na po talaga. Since galing nga po sa taas ang problema, bala ko po sana na mag-enroll na lang sa ibang school. Umiwas ng tingin ang kanyang ina at bumalik sa ginagawa nito. Baka naman sign na yan para tumigil ka sa pag-aaral. Huwag ka na munang mag-enroll, mapapagastos pa tayo dyan. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Pwede naman po akong maghanap ng part-time job kung hindi niyo po talaga kayang pag-aralin ako. Camille, hindi mo na kita pwedeng pagtuunan ng pansin sa school ngayon. Kailangan ka namin. Hindi ko sanang gustong sabihin ito, pero ito ang katotohanan. Kailangan mong huminto sa pag-aaral pansamantala. Maghanap ka ng trabaho. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang mga kapatid mo. Dire-diretsyong sabi ng kanyang ina. Hindi agad nakapagsalita si Camille. Alam niyang naskam ang papa niya pero umaasa pa rin siya na maitawid nila ang hirap na nararanasan. Kahit paano, hindi siya mapatigil sa pag-aaral dahil ilalaban niya yon kahit mahirapan pa siya kapag nagtatrabaho habang nag-aaral. Pero iba ang gusto na mangyari ng kanyang ina. Gusto nito na siya muna ang magtrabaho para sa pamilya. Sinabi nitong pansamantala lang naman pero mahirap pa rin para sa kanya. Ma, second year na po ako sa college. Ngayon pa po ba ako titigil? Ayoko po, hindi ko kayang itigil. Hindi ko po kayang bitawan ng pag-aaral ko. Konti na lang po, giit ni Camille sa kanyang ina. Napalit na ng inis ang ekspresyon nito. Lahat tayo may problema. Camille. Lahat tayo may problema, Camille. Akala mo ba madali ito para sa akin? Gusto ko lang ng kaunting tulong, pansamantala lang. Kailangan ka namin ng papa mo. Hindi ko kayo mag-isa. Kailangan mong maintindihan yon. May sakit na kumurot sa puso ni Camille. Alam niya naman na tama ang kanyang ina. Lahat sila'y nahihirapan, ngunit mahirap tanggapin para kay Camille na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang mga pangarap at hinaharap para lang magtrabaho para sa kanyang mga kapatid. Naiinis siya na kailangang siya pa ang magsakripisyo. Pasensya na po, Mama. Medyo naluluhan na nasabi ni Camille. Ayoko naman pong makipagtalo sa'yo. Hindi ko lang po alam kung anong gagawin ko. Gusto ko po kasi talagang makatapos na sa pag-aaral para mas makatulong po ako sa inyo. Nagsalita muli ang kanyang ina. Hindi ko rin gustong gawin to, Camille. Mahirap din sa akin ang sitwasyong to pero sana maintindihan mo. Tumango na lang si Camille. Hindi siya sigurado kung ano pang pwedeng mangyari. Pero gagawin niya kung anong gustong gawin ng kanyang mga magulang. At umaasa siya na sana ipansamantala lang yon at makabalik agad siya sa pag-aaral. Gayunpaman, lumipas ang 1 taon, ang sinabi ng nanay niya na magiging pansamantala lang, mukhang magiging pangmatagalan na. Nagkaroon siya ng trabaho bilang call center agent. Dahil sa trabahong yon, napag-aral niya naman ang 7 niyang kapatid. Basta simula nang magkaroon siya ng trabaho, parang siya na lang ang gumastos sa lahat ng mga pangangailangan nila. Hindi na muling naging maayos ang padala ng kanilang ama. Bukod doon, sugalera pa ang kanyang ina. May mga pagkakataon pa nga na ginagamit nito ang budget na kanyang ibinibigay. Kaya talagang hindi niya maiwasang maging frustrated. At sinasabi na lang ang hinanakit sa kanyang best friend na si Ida. Ang pangit mong umiyak, Camille, sabi sa kanya ni Ida habang nagiinuman sila ng soju sa bahay nito. Hindi naman siya lasenggera, pero kapag sobrang sakit ng nararamdaman niya, nakikipag-inuman na lang siya sa kaibigan. Safe din naman dahil sa bahay lang ni Ida nila ginagawa iyon. Pinunasan ni Camille ang mga luha pagkatapos lumagok ng alak. Sino ba namang hindi maiiyak? Sabi nila pansamantala lang. Yun ang sabi nila pero bakit ilang taon na? Ako pa rin ang nagtatrabaho para sa mga kapatid ko. Hindi ko naman sila responsibilidad ah. Gusto kong mag-aral, makatapos sa college at matupad ang mga gusto kong pangarap. Sabi nila, kailangan lang nila ng tulong pero bakit sinasagad naman nila ako? Hinagod ni Ida ang kanyang likod. Maglayas ka na lang sa inyo. Bumukod ka pagkatapos ay magtrabaho ka para sa sarili mo. Saka ka mag-ipon para sa pag-aaral mo.
Napanguso naman si Camille habang ngumunguya ng sisig. Kalaban ko naman ang konsensya ko kapag ginawa ko yon. Maliit pang mga kapatid ko, hindi ko kayang iwan. Walang trabaho si mama na puro scatter. Tapos tong si papa naman nasa abroad nga parang lulubog lilitaw naman. Ang sabi, may problema raw sa bagong management ng company na pinapasukan. Kaya yon, hindi makapagpasahod ng maayos. So ano, ako na lang ang bahala sa lahat. Hindi naman pwede yon. May sariling buhay din naman ako. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magreklamo sa harap ng kanyang kaibigan na si Ida. Baka kapag sa harap ng mama niya si Camille nagreklamo, sampalin lang siya nito. Ang kanyang ina pa naman ang tipo ng tao na ayaw ng may kumokontra. Parang wala siyang karapatan bumoses sa bahay nila. Kaya kapag sobrang sama na talaga ng kalooban niya, dinadaan niya na lang sa inom at minsan nakikitulog sa bahay ni Ida. Kaya kapag sobrang sama na talaga ng kalooban niya, dinadaan niya na lang sa inom at minsan nakikitulog sa bahay ni Ida. Nandito na po ako. Pahayag ni Camille nang makauwi sa kanila. Kaso, nagulat siya nang biglang magmura ang kanyang ina. Lintek na yan. Talo na naman. Napalunok si Camille at dumiretso na lang sa kwarto. Ayaw niyang salubungin ang init ng ulo ng kanyang ina. Kaya kapag nagsusugal, talagang hinahayaan niya na lang. Ate, may pera ka ba dyan? Tanong ng kapatid niyang si Andre. Lumingon siya rito. Bakit? Anong gagawin mo sa pera? Napakamot naman ito sa ulo. May babayaran kasi ako sa school, ate. Kailangan na bukas. Ayoko sanang sumali kaso mandatory daw. Ate, 300 yun. Napabuntong hininga si Camille at kinuha ang kanyang wallet. Sige, eto. Pero pwede bang kalahati lang? Magbibigay pa ako kina Chloe at Andeng. May kailangan din silang bayaran sa school. Kapag binigay ko lahat, wala na akong pamasahe. Bakas naman sa mukha ni Andre na hindi nito nagustuhan ng sinabi niya. Ate, hindi naman ako pwedeng magbayad ng kalahati lang. Hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng pera pandagdag. Ate, buuin mo na lang. Saka na yung kina Chloe at Andeng. Walang salitang binigay niya na lang ang gusto ni Andre. Ayaw niya nang makipagtalo pa. Masyado na siyang maraming iniisip. May nanay pa silang mura ng mura sa labas dahil natalo na naman sa sugal. Gusto niya na lang itulog lahat. Sige na, eto na. Lumabas na muna kayo rito sa kwarto. Magpapahinga ako. Wala pa akong maayos na tulog. Sabi niya sa mga kapatid. Ngumiti naman si Andre at kinuha ang binigay niyang pera. Yes, makakasali na ako. Nang makaalis ang mga kapatid niya sa kwarto, naghanda na siya para sa pagtulog. Patagilid siyang humiga. Pagod na si Camille at gusto na lang matulog, pero hindi naman siya dalawin ng antok. Puro problema lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hey, Camille! Katatapos niya lang tumawid sa kanto nang may isang boses na tumawag mula sa likod niya. Bumalik siya at nakita niya si Liam na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Isang mabait na kaibigan, isa sa mga katrabaho na palaging ngumingiti sa kanya at may mabuting puso. Matagal niya nang kilala si Liam, ngunit hindi pa sila nakakapag-usap ng malalim. Kadalasan, nakakasalubong lang nilang isa't isa sa mga break sa tanghalian o mga maiikling usapan tungkol sa trabaho. Oh, ikaw pala Liam. Bakit? Bati niya at may bahagyang ngiti habang binabagal ang kanyang paglalakad para makahabol si Liam sa kanya. Pauwi ka na? Tanong ni Liam at parang may pag-aalinlangan pa ng sinabi iyon. Oo, bakit? Tanong ni Camille, ang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa ng jacket. Bakit ka humahabol? May kailangan ka ba? May nakalimutan ka ba? Tila nag-hesitate na naman si Liam pero nagsalita ulit at naging seryoso pang tono. Actually, itatanong ko lang kung pwede ko bang ihatid ka pa uwi? Kung okay lang sa'yo. Tumaas ang kilay ni Camille at hindi maitago ang gulat. Bakit mo naman gustong gawin yon? Saka, magkaiba tayo ng way, di ba? Bahagya itong umayos ng tayo. Gusto kita Camille. Matagal ko nang gustong sabihin to pero gusto ko sanang manligaw. Gusto kitang makilala pa ng mabuti. Baka pwede nating gawing dahan-dahan. Tapos tingnan natin kung saan tayo dadalhin. Gusto kasi talaga kitang i-date. Hindi lang ako magkaroon ng pagkakataon na sabihin sa'yo. Bahagyang natigilan si Camille.
Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Tinitigan niya si Liam. Walang halong biro at puno ng kaseryosohan ang mga mata nito. Hindi siya mahilig sa mga relasyon, lalo na kung makakapagpabigat lang sa kanyang mga responsibilidad. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at tumingin kay Liam ng diretso. Liam, na-appreciate ko na gusto mo pala ako. Pero hindi ko kayang magpaligaw ngayon. Wala akong oras at sa totoo lang, wala na akong energy para dyan. Napalunok si Liam. Medyo nagulat. Bakit wala? Alam mo namang breadwinner ako ng pamilya namin. Ayokong nagkakaroon ng boyfriend na marami akong bagahe sa buhay. Diretsyong sabi ni Camille sa binata. Napakagatlabi naman ito. Naiintindihan ko kung hindi ka pa handa. Pero matutulungan kita. Alam mo ba yon? Kung sasagutin mo ko, nandyan ako para sa'yo. Para sa pamilya mo. Pwede nating pag-usapan at magtulungan kung may problema ka. Niyok ko ni Camille ang ulo. Nararamdaman niya ang pamilyar na bigat sa dibdib. Alam niyang mahirap ang maging breadwinner. Laging iniisip ang mga bayarin, ang pagpapakain at pag-aalaga sa mga kapatid, ang pagtulong sa mga magulang. Ang alok ni Liam, bagamat mabuti, isang pasaning ayaw niyang ipasa sa binata. Salamat sa sinasabi mo, sabi ni Camille. Pero hindi ko kayang hingiin ang tulong mo dyan. Ang problema ko lang. Hindi mo pwedeng maging problema ko, Liam. Hindi mo alam kung anong klaseng buhay ang mayroon ako kaya huwag mo nang pasukin. Marami akong inaalala sa amin at palaging may involved na pera. Kapag pinilit mong maging tayo, mabibigatan ka lang sa akin. Ang bigat ng Liam at sigurado akong darating ang araw na magsasawa ka rin. Magsasawa kang magdala sa mga responsibilidad ko at hindi ko gusto yon. Hindi ko gustong madamay ka sa mga problema ko. Tinitigan siya ni Liam at nakita niya ang pag-amo ng mukha nito. Pero gusto ko talagang nandyan para sa'yo. Gustong gusto talaga kita, Camille. Muling umiling ang dalaga. Malungkot ang kanyang puso. Ang buong buhay niya ay nakasentro sa mga pangangailangan ng pamilya, kaya halos nakalimutan niya ng mag-isip para sa kanyang sarili. Mabait si Liam, gwapo, humble, lahat ng hinahanap ng isang babae sa isang kasintahan. Pero hindi niya kayang magsimula ng isang relasyon na magdadagdag pa ng pressure sa kanyang buhay na puno na ng alalahanin. Mabuti ka, Liam, sabi ni Camille at may panghihinayang sa boses. Gwapo ka, humble, boyfriend material, pero hindi ko kayang payagan ka na ligawan ako. Pasensya na talaga pero maghanap ka na lang siguro ng ibang liligawan, yung walang sabit at mga bagahe sa buhay. Napalunok si Liam, ngunit tumangon naman ito ng may pangunawa. Naiintindihan ko. Kung hindi mo talaga gusto, ayaw na kitang pilitin pa. Gusto ko lang malaman mo kung ano ang nararamdaman ko. Pero sayang naman, hindi mo malang ako binigyan ng chance para manligaw. Bastard agad. Nagbigay si Camille ng maliit na ngiti na may kaunting pagsisisi. Sana makakita ka ng isang tao na karapat-dapat para sa'yo. Pero hindi ako yon. Sorry talaga. At nang sabihin iyon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalayo. Mabagal, pero matatag ang mga hakbang. Narinig niyang tinawag siya ni Liam, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bigat ng kanilang usapan ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad si Camille palayo, alam niyang tama ang desisyon na ginawa niya. Mahirap, pero wala na siyang ibang opsyon. Kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang sarili, para sa pamilya, at para sa buhay na kanyang binuo. Bata pa naman siya. Marahil ay makakapaghintay ang mga ganoong klaseng relasyon sa kanyang buhay. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, diretso nang umuwi si Camille. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang simpleng tahanan, tinamaan siya ng kakaibang katahimikan. Ang bahay na karaniwang puno ng tunog ng telebisyon o ang ingay ng nanay niyang nagmumura kapag natatalo sa sugal, hindi niya naririnig. Nakakunot ang noo ni Camille at ibinagsak ang bag sa tabi ng pinto bago naglakad papasok sa bahay. Nagulat siya nang makitang umiiyak ang kanyang ina. Nanlumo si Camille nang makita ang mga bakas ng luha sa pisngi nito para itong nawalan ng lakas. Mama? Maingat na sambit ni Camille habang nilalapitan ng ina. Ano pong nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Sumagot naman ang kanyang ina na umiiyak pa rin. May nalaman ako ngayon, Camille, tungkol sa tatay ninyo. Nandito na siya sa Pilipinas. Umuwi sa kabit niya. Ano ho?
hindi niya makapaniwalang tanong. Hindi siya makapaniwala. Matagal nang nagtatrabaho ang ama nila sa Saudi Arabia. Nagpapadala ng pera tuwing may pagkakataon. Ngunit kamakailan, simula ng maskam, kakaunti na ang pinapadala nito. Wala rin gaanong komunikasyon. Iniisip niya na lang na hindi ito nagpapadala ng pera kasi nakampante na ito na kumikita si Camille. Yun naman pala, may ibang babae na ito. Nasaan daw po ba? Tanong ni Camille. Babalik po ba siya rito sa atin? Mabilis naman na umiling ang kanyang ina. Mukha pa bang babalik yun? Doon na nga umuwi sa kabit. Hindi, Camille. Hindi na siya babalik. Matagal na pala siyang nakauwi. Kung hindi pa ako nagtanong sa katrabaho niya sa Saudi, hindi ko malalaman. Matagal na siyang nandito sa Pilipinas. Wala siya rito at saan ba siya umuwi? Siyempre dun sa kabit. Malaman-laman ko lang talaga kung nasang lupalop siya. Anong akala niya sa akin? Hindi marunong maghanap? Hindi makakatakas sa akin ng kalokohan niya. Sandali siyang natulala. Parang bumagsak ang puso ni Camille. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Ano ba namang ginagawa ni Papa? Tumayo ang nanay niya at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na sala. Kasi nga may iba siyang babae. Isang babae na matagal niya ng karelasyon. Iniwan niya na ako. Iniwan niya na tayo. So nandito po siya sa Pilipinas buong panahon na to at hindi man lang niya tayo tinatawagan? Hindi pa rin mapigilan ni Camille ang pagtaas ng boses. Hindi siya nagpadala ng pera at hindi man lang nag-check sa atin? Lahat ng mga buwan ng pag-aalala, ng pagbabalikat sa lahat ng responsibilidad, na uwi sa wala. Siya na ang naging breadwinner ng pamilya, nagtatrabaho ng matagal na oras sa isang trabaho na halos hindi naman sapat. Habang ang kanyang ama, abala sa sariling buhay, walang pakialam sa kanilang pinagdadaanan. Bumalik sa kanya ang magkahalong emosyon, pagkakanulo, galit, lungkot at pagka-frustrate. Ginawa niya ang lahat para sa pamilya, pinapalakas ang kanilang mga buhay na parang gumuho, habang ang ama niya ay masayang namumuhay ng walang anumang alalahanin. Pero paano niya tayo iniwan ng ganito? Mahina at pilit na bulong ni Camille. Umupo muli ang kanyang ina at napahagulgol. Hindi ko alam, Camille. Hindi ko alam. Hindi niya na naisip na 8 kayong mga anak niya tapos nang babae pa siya. Ang kapal ng mukha niya. Nag-abroad siya pagkatapos wala naman siyang napatapos sa kolehiyo kahit isa. Parang gumuho ang mundo ni Camille. Mabilis niyang pinunasan ang mga tumulong luha. Hindi lang panluloko ng kanyang ama ang labis na nagpaluha sa kanya, kundi ang katotohanan na mukhang habang buhay, siya na ang magiging breadwinner ng pamilya nila. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan ni Camille na madama ang matinding emosyon na pilit niyang kinikimkim. Naglalagablab ang galit sa kanyang dibdib, pati na ang lungkot, frustration at pagod. Hindi niya alam kung anong gagawin o papaano aayusin. Ngunit isang bagay ang tiyak, pagod na siyang dalhin ang lahat ng mag-isa. Bakit hindi ka po umuwi, Papa? Tanong ni Camille nang puntahan niya ang ama sa bahay nito at ng kabit nito. Nagtatrabaho ka sa ibang bansa para sa amin, para sa pamilya. Yun po ang pangako niyo sa amin, di ba? Bakit siya po ang pinili niyong puntahan kaysa umuwi sa amin? Papa, paano po kaming pamilya mo? Hindi makatingin ng diretso sa kanya ang kanyang ama. Napayuko si Camille. Pinipigilan ang gustong kumawalang mga luha. Bakit, Papa? Ulit niyang tanong, pilit pinipigilan ang galit na gustong kumawala. Suminghap ang papa niya at bakas ang guilt sa mukha nito. Pasensya na, Camille, pero napagod na ako. Napagod na ako sa lahat. Ang nanay mo patuloy siyang nagsusugal, laging humihingi ng pera. At ni minsan, hindi niya tinanong kung kumusta na ako. Kinakausap niya lang ako kapag kailangan niya ng pera. Parang hindi naman talaga ako mahal ng nanay mo. Nagpapadala ako ng pera, nagtatrabaho ng mabuti. At hindi niya inisip kung okay ako. 10 taon na ako sa abroad, pero wala pa rin magandang nangyayari sa mga buhay natin. Mag-isa ako at nakatagpo ako ng isang tao na nagparamdam sa akin na mahalaga pa ako. Pasensya na kung hindi ako umuwi sa inyo. Pero ngayong nasa Pinas na ako, gusto ko namang makaramdam ng pahinga. At ang pahingang gusto ko, hindi ko na maramdaman sa nanay niyo, Camille. Parang isang sampal na tumama sa kanya ang mga salita ng tatay niya. Napaatras siya. Sinusubukang tanggapin ang sinasabi ng kanyang ama. Inaasahan niya pa ang tatay nila dahil kahit papaano, mas maayos itong magkaroon ng mga desisyon kumpara sa kanyang ina.
Pero mas mahigit pa pala ang ginawa nito. Paano naman po kami pa? Tanong niya na lang. Paano po kami? Ako at ang mga kapatid ko. Hindi na po ba talaga kami mahalaga sa'yo? Paano mas scam ka at nagkaroon ng problema sa pagpapasahod sa inyo? Kailangan kong mag-mature ng mabilis kasi walang ibang tatayo sa pamilya kundi ako. Kailangan ko pong maging breadwinner at itigil ang pag-aaral ko. Nagtrabaho po ako ng todo. Sinusubukang intindihin ang lahat at ibigay po ang pangangailangan ng mga kapatid ko na hindi ko naman po responsibilidad. Isinakripisyo ko po ang aking mga pangarap para siguruhin na may makakain po sila. Akala ko po pansamantala lang pero tumagal na. Pagkatapos po ngayon, iniwan mo kami? Wala ka pong inisip kundi ang sarili mo. Umiwas ng tingin ang kanyang ama. Pasensya na, Camille. Tawagin mo na ako makasarili pero hindi na talaga ako babalik. Ayoko na. Papa naman. Hindi napigilang sigaw ni Camille. Isipin mo naman po kung tamang ginagawa mo. Iniwan mo kami. Pumunta ka sa kanya. Sa kabit mo at iniwan kami na naghihirap. Naiintindihan ko naman po kung pagod na kayo. Pero tama po bang talikuran kami? Paano mo po nagawa yun, Papa? Paano mo po nakakayang iwanan kaming mga anak mo? Ang sarili mong laman at dugo. Bakit ayaw mo pong bumalik? Ano? Sa akin yun na lang po ba iaasa ang lahat? Humakbang ang papa niya papunta kay Camille. Ngunit iniwasan niya ito. Hindi niya kayang tanggapin ang anumang aliw mula sa tatay niya na handa silang talikuran. Pasensya na talaga. Pero hindi ko kayang bumalik. Ginawa ko ng desisyon ko. Mananatili ako sa kanya. Hindi na ako makikipagbalikan sa nanay ninyo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Camille. So, tapos na po kayo sa amin? Iiwan mo na lang po kami? Matapos ng lahat ng pinagdaanan natin, matapos ang lahat ng ginawa ko po para sa pamilya, hindi nyo man lang kami iniisip ng mga anak ninyo? Napailing ang kanyang ama. Alagaan mo na lang ang mga kapatid mo. Huwag mo silang iwan. Yun na lang ang hiling ko sa'yo. Pasensya na. Naiintindihan ko kung sagad hanggang buto ang galit nyo sa akin. Paalam. Basag ang boses na sabi ni Camille habang pinupunasan ang mga luha. Pinipilit na magpakatatag. Aalagaan ko sila. Pero sana alam mo, hindi kita mapapatawad. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Iniwan ang ama na nakatayo mag-isa roon. Hindi niya na ito kakausapin pa. Hindi na siya magmamakaawang bumalik ito sa kanila at intindihin silang magkakapatid. Kung ayaw na nito, ayaw na rin nila rito. Dahil sa mga nangyari, mas nalugmok ang kanilang ina. Malaking stress ang naging dulot ng kanilang papa sa kanilang mama. Dahil sa sabay-sabay na stress, ayaw kumain, ayaw matulog, at isabay pa ang sakit ng mama nila. Hindi rin nagtagal ang buhay nito. 2 taon matapos piliin ng kanilang ama ang kabit, pumanaw na ang kanilang ina. Dahil doon, mas lalo lang nadagdagan ng galit ng magkakapatid sa tatay nila. Kahit ang burol at libing ng mama nila, hindi nila hinayaang makalapit pa ito. Simula ng araw na yon, tinanggap na ni Camille na hindi na siya makakapag-aral ulit. Ang buhay niya, tila nakalaan na lang para sa mga kapatid. Magtatrabaho para sa mga ito at panonooring maging maganda ang buhay ng mga kapatid niya. Hindi na rin naman siya gaanong nahirapan dahil naging virtual assistant na siya. Aba, Camille, landi-landi rin kapag may time. Sabi sa kanya ni Ida. 27 ka na. May asawa at anak na ako, ikaw no boyfriend since birth ka pa rin. Huwag mong sabihin gusto mong tumandang dalaga. Napatingin siya sa kanyang kaibigan. Paano lalandi? Wala nang lumalandi. Nanlaki naman ang mga mata nito. Kung ganon, gusto mo? Joke lang. Patatapusin ko muna ng pag-aaral sina Chloe at Andeng. Sabi ni Camille habang nilalaro ang kanyang inaanak. Napangiwi naman ang kanyang kaibigan. May 2 ka na namang napatapos Yung iba may mga asawa na, inunahan ka pa. Mga walang utang na loob pagkatapos mong pag-aralin, nagsipag-asawa agad. Ano? Sila naman ang magpaaral sa iba mong kapatid. Palagi na lang bang ikaw? Napabuntong hininga si Camille. Nabuksan ko na yan pero inaway lang nila ako. Mga lalaki kasi at may mga pamilya na. Sila na ang nagdadala ng pamilya nila, kaya wala nang ibang tutulong sa mga naiwan pang kailangan mag-aral. Napailing si Ida. Makasarili ang mga kapatid mong lalaki. Pagkatapos mong pag-aralin, bumuo na agad ang pamilya. Hindi man lang na-recognize ang mga sakripisyo mo sa kanila. Narinig mo na bang nagpasalamat ang mga yan para sa mga nagawa mo sa kanila? Hindi pa, di ba?
Oo, mabait ka. Wala sa'yo ang mga ginagawa mo. Walang halaga sa'yo kung tumanaw sila ng utang na loob o hindi. Pero girl, decency na lang bilang tao at bilang kapatid mo sila na tumanaw ng utang na loob sa'yo. Lalo na, wala na kayong mga magulang. Hindi mo naman sila responsibilidad. Dapat, nang mapatapos mo ang isa o hanggang dalawa, tumigil ka na dapat doon. Hindi yung ipinaako na sa'yo lahat. Camille, ipapaalala ko lang hindi habang buhay magiging breadwinner ka. May ending pa rin yan at kailangang dumating pa rin ang panahon na sarili mong ipanalo mo at hindi buhay lang ng mga kapatid mo. Hindi na nakapagsalita pa si Camille. Totoo naman kasi ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Parang sa mga nakalipas na taon, ginugol niya ang buhay para sa mga kapatid na hindi man lang siya pinasalamatan sa mga bagay na nagawa niya para sa mga ito. Kahit magkaroon ng boyfriend, pinagbawal niya sa kanyang sarili para wala siyang maging distractions. Anong gagawin ko? Lalandi na ba ako ngayon para sumaya naman ako? Napakagatlabi si Camille sa tanong na iyon. Tumango agad si Ida. Of course, landi ka na girl, kailangan mo yan. Huwag mong isiping magiging pabigat ka sa magiging boyfriend mo. Masaya kaya na may boyfriend. Masarap sa feeling na may nagmamahal sa'yo at may minamahal ka. Subukan mo lang. Marami ka ng chance na pinalagpas. Please, sana this time, wag mo nang ipagkait sa sarili mo ang mga bagay na deserve mo naman. Tipid na napangiti si Camille. Sige, pero paano ba ako hahanap ng lalandiin kung nasa bahay lang ako? Alam mo naman, work from home lang ako. Ngumiti naman ang kaibigan niya. Huwag kang mag-alala, hahanap tayo ng mga single na naghahanap din. Subukan mo sa lahat. O kaya, give yourself a break. Labas-labas ka para makapatid ng potential boyfriend. Magbakasyon ka muna. Hindi naman siguro masamang magbakasyon ka, no? Maiintindihan naman siguro ng mga kapatid mong pinapaaral mo pa. Huminga ng malalim si Camille bago tumango. Sige, try kong magbakasyon. Tinanggap niya ang mungkahi ni Ida. Nagpaalam siya sa mga kapatid niya na magbabakasyon muna at wala namang kaso sa mga ito. 3 na lang silang babae na magkakasama sa bahay dahil may sarili-sarili na ngang pamilya ang kanyang mga kapatid na lalaki. Kapag nakapagtapos sina Andeng at Chloe, maiiwan na siyang mag-isa roon. Pero matagal pa naman yon, lalo na't katutungtong lang ni Andeng at Chloe sa high school. Umuusad ang panahon kaya kailangan niya na talaga sigurong isipin ang kanyang sarili. Hi beautiful, what's your name? Tanong ng foreigner sa kanya. Medyo natawa naman si Camille at humarap sa binata. Sorry, no English. Lumayo siya at in-enjoy ang kanyang inumin. Nagbakasyon si Camille para lumande pero ayaw niya ng ibang lahi. Gusto niya ng purong Pilipino pa rin. Kaya kapag may nagtatanong na puti, umiiwas na agad siya kahit gaano pa kagwapo. Sa Pinoy lang talaga siya magkakaroon ng interes dahil pareho ng kultura. Mabenta pa naman ang morena niyang kutis sa mga kano. Ay, lubat na palang cellphone ko. Medyo naiinis na sabi ng lalaking katabi niya sa bangka na abala sa pagkuha ng mga larawan. Napatingin naman siya rito. May power bank ako. Gusto mong pahiramin kita? Tumunghay agad ang binata sa kanya at napangiti. Sige, may dala ka ba? Hindi mo ako kilala. Baka hindi ko na ibalik. Kinuha niya naman ang power bank sa bag niya. Okay lang. Kapag hindi mo binalik, itutulak na lang kita sa dagat. Natawa naman ito at naglahad ng kamay. I'm Eric. Actually, same tayo ng hotel na tinutuluyan. Ilang araw na kitang napapansin kaya sa'yo ko tumabi. Mukhang solo traveler ka rin. Anong pangalan mo? Tinanggap niya ang kamay nito. Ako si Camille. Nice to meet you. Eto ng power bank. Ibalik mo Mahina namang tumawa si Eric. Oo, ibabalik ko. Bakit ka nag-solo travel? Huminga ng malalim si Camille. Pahinga lang. Work from home kasi kaya gustong lumabas. Saka, naghahanap na rin ng pwedeng bagong makilala. Hindi naman matanggal ang ngiti ni Eric. Hindi na nakatingin sa mga tanawin kundi sa kanya. You mean, boyfriend? Humalakhak naman siya. Boyfriend agad? Hindi pa pwedeng kaibigan muna? Mas lalong lumawak ang ngiti ni Eric. Pwedeng ako na lang. Nagkatitigan silang dalawa at ilang sandali pa, pareho na ring natawa. Natigilan lang sila nang bigla silang masabuyan ng tubig dahil sa lakas ng alon. Muli silang natawa ni Eric at napailing. Ang pagkikitang yon ay hindi natapos sa resort na iyon. Kinuha nilang number ng isa't isa, naging magkaibigan sila at nagkaroon ng pagkakataong magkakilala.
Nalaman niyang elementary teacher pala ito at lumaki sa maayos at may kayang pamilya. May mga sinusunod na mga tradisyon at medyo makaluma, kaya sigurado siyang maayos na lalaki si Eric. Ilang buwan ang lumipas, niligawan na rin naman siya ni Eric. 3 oras ang layo ng biyahe mula sa bahay ng mga ito papunta sa kanila, pero matyaga si Eric. Kaya napatunayan niyang seryoso ito sa kanya at hindi nagtagal, sinagot niya na rin naman ito. Camille, sigurado ka ba kay Eric? Tanong ng best friend niyang si Ida at may bahid ng pag-aalala sa tinig. Mabilis na tumingin si Camille kay Ida at agad niyang naramdaman ang direksyon ng pag-uusap. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi habang inilalagay ang kanyang tasa sa lamesa. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunot ang noo ni Ida. Alam mo, yung agwat ng edad, 15 years Camille, malaki yon. Sigurado ka bang sure ka na? Baka naman nabibigla ka lang. Sure na naman ako, Ida. Hindi ko naman papasukin ang relasyon namin kung hindi. Sigurado ako sa kanya. Pinag-isipan ko na yan at hindi ako nag-aalala tungkol sa agwat ng edad naming dalawa. Nakangiting sabi ni Camille. Napanguso si Ida. Pero 15 taon yun, Camille. Bata ka pa. Marami pang pagkakataon na naghihintay sa'yo. Pwede kang makahanap ng isang lalaki na mas malapit sa edad mo. Yung nasa parehong phase ng buhay mo. Yung kayang makipagsabayan sa'yo. Yung mas bata. Kasi imagine, paano kapag 30 ka na? 45 na siya nun. Malumanay nang umiti si Camille at iniling ang kanyang ulo. Pinag-isipan ko na. Talagang pinag-isipan ko. Numero lang naman para sa akin ang edad namin, Ida. Hindi ito tungkol sa taon. Tungkol ito sa taong gusto kong makasama. At si Eric, hindi siya katulad ng ibang mga lalaki dyan. Naiintindihan ko na iba siya. Sabi ni Ida habang nananatili ang pag-aalala. Pero ayoko makatuluyan mong isang tao na parang hindi ka maiintindihan at the end of the day. Yung baka hindi kayo magkasabay sa mental at emosyonal na aspeto. Kasi mas bata ka kesa sa kanya. Bahagyang dumukbang si Camille sa lamesa. Mas mature si Eric kaysa sa kahit sino pang kilala ko. Hindi siya yung basta lalaking hindi naiintindihan ng mga bagay sa paligid namin. May karanasan siya, maalalahanin, at alam niya kung anong gusto niya. Tingnan mo nga kung paano niya ako tinatrato, kung paano niya tinatrato ang mga tao sa buhay niya. Mabait siya, nakikinig si Eric. May mga layunin siya, may stability at sure na sure sa mga gusto niyang gawin sa future niya. Siya yung klase ng lalaki na gusto kong magtayo ng pamilya, Ida. At gusto ko rin naman yon. Gusto ko ng lalaking fix ang mga desisyon. Hindi ko ginagawa to dahil pakiramdam ko kailangan ko. Mahinang patuloy ni Camille pero may kasamang pagtitiwala. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Gusto ko ng pamilya, gusto ko ng stability at inaalok ni Eric yun sa akin araw-araw na magkasama kami. Hindi niya ako pinipressure sa kahit na anong bagay, Ida. Matyaga siya at nare-respeto niya kung anong mga desisyon ko. At alam ko rin kung anong gusto ko. Hindi ako naghahanap ng isang tao para nang makipagsabayan sa akin o sa aking edad. Naghahanap ako ng isang tao na bumabagay sa akin. Isang tao na tugma ang energy ko, sa drive ko na mabuhay at ang aking mga plano sa hinaharap. At naiintindihan ni Eric yon. Nagkakaintindihan kami kaya minamahal ko siya ngayon. Tumingin si Ida kay Camille. Ang pagdududa sa mga mata nito ay dahan-dahang naging pag-unawa. Gusto ko lang maging masaya ka, Camille. Sobrang dami mo nang isinakripisyo. Kaya sa pagkakataong to, gusto naman kitang makitang masaya sa taong mamahalin mo. Alam ko na sigurado ka. At alam kong masaya ka sa kanya. Gusto ko lang talagang makasigurado na sigurado ka na sa mga bagay na ginagawa mo. Tumango si Camille at parang hinaplos ang puso sa pag-aalala ng kanyang kaibigan. Pinapahalagahan ko ang inaalala mo, Ida. Pero maniwala ka sa akin kapag sinabi kong wala akong ibang mas gugustuhin na makasama kundi si Eric. Siya ang tamang tao para sa akin. Hindi naman alintana ang agwat ng mga edad namin. Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Masaya si Camille na inaalalayan siya ni Ida. Noong una niyang malaman na 15 years ang tanda ni Eric, aaminin niyang na-turn off siya. Pero pinatunayan naman nito ang sarili kaya nakuha nito ang kanyang loob. Gayunpaman, ang akala niyang perfect na relasyon nila ni Eric mukhang magkakaroon ng lamat. Ano bang ginagawa mo rito? Sinabi na wag mo kong sundan, di ba? Galit na sigaw ni Camille at gustong saraduhan ng pinto pero hinarang ni Eric ang paa. Aray! Love, ang sakit! Daing ng kanyang boyfriend. Mabilis niya namang binuksan ng pinto. Agad na nakonsensya.
Bakit ba naman kasi hinarang mo yung paa mo? Galit nga ako, umalis ka na. Ayokong makita ka. Parang maiiyak na si Eric. Camille naman, pag-usapan natin. Magpapaliwanag naman ako. Please, huminahon ka muna. Maupo ka. Behave ka muna ha. Anong behave? Ano? Ginagawa mo akong estudyante mo? Naiinis niya pang tanong. Love, hindi. Hindi ko kayang paniwalaan to. Wika ni Camille. Nanginginig ang boses habang tinitingnan si Eric na nagsisinungaling sa kanya. May asawa ka at may anak ka. Paano hindi mo sinabi sa akin to, Eric? Bahagyang tinulak ni Camille si Eric nang magtangka itong lumapit. Hindi pala ito ang Eric na inakala niyang kilala niya. May tinatago pala ito sa buhay nito na hindi niya pwedeng malaman. Hindi ko anak yung bata. Ex-wife ko lang si Elena. Pasensya na, Camille. Mahinang wika ni Eric habang papalapit at puno ng pagsisisi ang boses. Ayokong sabihin sa'yo to dahil akala ko hindi mo na ako gusto. Ang bata mo, ang ganda mo at mabait ka pa. 15 taon ang tanda ko sa'yo. Natakot lang naman ako na kapag nalaman mo, iiwanan mo ako. Ang dami ng hindi maganda sa akin. Kapag nalaman mo pa yon, baka iwan mo pa ako. Masama niya naman itong tiningnan. Natatakot? Natatakot ka sa akin? Sa pagsasabi ng totoo? Isang matalim na tawa ang kanyang pinakawalan. Hindi ako natatakot sa katotohanan, Eric. Natatakot ako sa mga kasinungalingan. Mas maigi pang sinabi mo sa akin ang katotohanan kesa nalaman ko pa sa iba. Bahagyang napayuko si Eric at mabilis na pinunasan ang mga tumulong luha. Tanda na mahina talaga ang pagkatao nito sa kahit na anong sitwasyon. Ayoko magbago ang tingin mo sa akin. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Gusto ko sanang ikaw ang maging ina ng mga anak ko. At akala ko kung malaman mo, kung sasabihin ko sa iyo tungkol sa nakaraan ko, hindi mo na ako gugustuhin. Akala ko magiging sira yun sa paningin mo. Napalayo si Camille, pinadaan ang kamay sa kanyang buhok nang may halong frustration. Hindi yan fair, Eric. Hindi mo dapat itago ang nakaraan mo sa akin. May karapatan akong malaman kasi girlfriend mo ako. Bumuo tayo ng relasyon, hindi ba? May balak tayong mag-build ng sarili nating pamilya. Paano tayo magtatayo ng matatag na pundasyon sa mga gusto natin kung hindi ka naman tapat sa akin? Humugot ng malalim na hininga si Eric. Tama ka. Dapat sinabi ko na to. Pasensya ka na. Yung ex-wife ko, niloko niya ako sa loob ng 2 taon. Ilang buwan pa lang pagkatapos ng kasal namin, may mga lalaki na siya. Akala ko ano ko yung bata pero hindi pala. Hindi ko siya anak. Nagkaroon siya ng ibang kalaguyo at nang malaman ko yon, parang bumagsak ang lahat sa buhay ko. Hindi ko na kayang manatili sa kanya. Pinagmalupitan niya rin ako, physical at verbal. Ang buong kasal namin, toxic. Kaya naghiwalay kami, Camille. Annulled na kaming 2. Maniwala ka. Bumangon ang pagkalumbay sa puso ni Camille at pinalitan ang galit na nararamdaman. Hindi niya inasahan yon. Ang pagtataksil ng ex-wife ni Eric ay isang bagay na ang hirap ng tanggapin. Ngunit ang marinig ang tungkol sa pagmamalupit dito, physically at verbally, na pinagdaanan ni Eric ay labis niyang ikinabigla. Pinagmalupitan ka? Ang boses ni Camille ay halos pabulong. Paano? Lalaki ka, hindi ba? Bakit? Dahan-dahan siyang lumapit kay Eric. Nakita niyang pagkaubos ng lakas sa mga mata ni Eric ngayon, ang sakit na nakatago sa mga salita nito. Lahat ng yon nagkaroon ng kabuluhan kung bakit ito natatakot na maging open sa kanya, kung bakit ito naging maingat na magsabi ng katotohanan. Hindi naman ako ang tipo ng lalaki na lumalaban. Sorry, mahina ako. Ganito na kasi talaga ako. Kapag sinasaktan ako ng asawa ko, hinahayaan ko lang. Hindi ko ginagantihan kasi nga bawal manakit ng babae. Hindi ko gustong manakit ng kahit na sino. Sorry na duwag ako pero ito kasi talaga ako. Hindi ko na mababago. Tumulo ang mga luha ni Eric. Marahan niyang pinunasan iyon. Huwag kang mag-sorry. Hindi ka duwag. Matapang ka. Marespeto ka lang at ang ex-wife mo ang problema at hindi naman ikaw. Nangingislap ang mga mata ng kanyang boyfriend. Isa yung masamang panaginip, Camille. Ayoko namang ipagkait sa'yo ang katotohanan sa buhay ko. Akala ko kaya ko nang kalimutan, pero mahirap makalimot sa lahat ng yun. May mga bakas yun sa puso't isip ko. Kung mabato ako ni Elena nun, kahit dumugo ng ulo ko, wala siyang pakialam. Kung saan-saan niya ako natatamaan kapag hindi ko nagagawa ang gusto niya. Mas malaki ako sa kanya. Kaya kong lumaban pero hindi ko kaya. Mahal ko kasi siya nung mga panahon na yon.
Pinalaki rin ako ng nanay ko kaya hindi ko kayang manakit ng babae kahit gaano pa kasama. Nang nareport ni mama sa pulis ang ginagawa sa akin ni Elena, tumawa lang sila at hindi naniniwala. Saka lang naniwala ng maglapag ng ebidensya. Ayaw nilang maniwala dahil lalaki nga ako at kinakaya-kaya lang ako ng babae. Nagtiis ako. Pero nang malaman kong niloloko niya ako at hindi pala namin anak ang batang tinuturing kong anak, doon ako nakipaghiwalay. Hinaplos ni Camille ang mukha nito. Nasaan ang walang hiya mong asawa ngayon? Hindi ko alam. Hindi na ako nakikibalita. Wala na akong pakialam. Ma-impluwensya rin kasi siya kaya nagawa niya ng paraan ng mga sinampang kaso ng mama ko. Saka hindi ko na rin pinilit. Naisip ko na kawawa naman ang anak niya kapag nabilanggo siya. Pahayag pa ni Eric. Niyakap niya ito. Naawa siya sa lalaki. Bakit ba kasi ang bait-bait mo? Gumanti naman si Eric ng yakap at mas mahigpit pa. Hindi ko rin alam. Pero sana wag mo akong iwan Ngayong malinaw na sa'yo. Sana mahalin mo pa rin ako. Hinagod niya ang likod nito. Oo naman, mamahalin kita. Hindi mo kailangan mag-alala. Dito ka na matulog. Gabi na. Ikaw naman kasi, sumunod ka pa rito. Okay lang. Kumawala ito sa yakap at marahan siyang hinalikan sa noo. Ang mahalaga, okay na tayo. Ayoko nag-aaway tayo nang hindi naaayos. Huwag kang mag-alala. Sa sofa ako matutulog. Natawa naman si Camille. Okay lang naman kahit tabi tayo sa kama. Matatanda na tayo. Umiling agad si Eric. Hindi, baka may mangyari sa atin. Gusto kong gawin natin yung kapag kasal na tayo. Ako lang ang naging boyfriend mo kaya gusto kong ibigay sa'yo ang pribilehiyo mo bilang babae. Napangiti naman si Camille. Marespeto talaga ang kanyang boyfriend. Traditional pa rin kahit na 42 years old na. Hindi kaduwagan ang nakikita niya sa kahinaang pinapakita ni Eric. Mas lalo niya lang itong minamahal ng dahil doon. Pasensya na. Bulong niya rito. Hindi ko alam ang mga pinagdaanan mo, Eric. Pasensya na't inaway pa kita. Naipit ko pa yung paa mo. Muli siyang niyakap ni Eric. Hindi ko kailanman gustong saktan ka, Camille. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Pero ngayon, magiging tapat ako sa'yo. Palagi, hindi na talaga ako magsisinungaling. Sa mga lumipas na buwan, wala na silang pinag-awayan na mas malala pa kaysa doon. Dahil elementary teacher sa Eric, minsan lang silang nagkikita. Malayo pa ang bahay nila sa isa't isa, kaya nahihirapan silang magkita. Palagi na lang silang nag-uusap sa video call at pakiramdam ni Camille, pareho lang silang napapagod sa setup nilang yon. Sure ka? Ganitong date ang gusto mo? Natatawang tanong ni Camille habang nasa mall sila at magkahawak ng kamay. Tumango naman agad si Eric. Siyempre, nagtanong-tanong ako sa mas mga bata kaysa sa akin. Pareho lang din naman pala tayo ng hilig. Kaya manonood tayo ng sine, kakain sa labas, saka maglalaro sa arcade. Natawa naman si Camille. Sa arcade talaga? Anong gagawin natin dito? Hindi naman tayo bata. Tinuro nito ang claw machine. Ikukuha ka na ng stuffed toys dun Bawat claw machine, ikukuha kita. Mas lalo namang napahalakak si Camille. Wow naman, masyado ka naman confident. Talaga kaya mo? Akala mo ba madali yan? Baka dyan maubos ang pera mo, hindi ka pa rin nakakakuha kahit isa. Mas may isip ko na lang na sana ibinili mo na lang ako. Ipinilig ni Eric ang ulo, halatang curious pa rin sa mga sinasabi niya. Mahirap? Kung ganon, mas okay dahil paghihirapan ko palang makuha ang stuffed toy para sa'yo. Tara na, simulan na natin. Hinilan niya naman ito sa braso. Huwag na, di na naman ako bata o teenager na kinikilig sa stuffed toy. Pero gusto ko tang bigyan ng pinaghirapan ko. Tara na. Sambit ni Eric at hinila na siya papasok. Wala na siyang nagawa kundi ang pumasok. Sumubok itong kumuha. Seryosong seryoso pero ilang beses nang nagtry, hindi pa rin nakakakuha. Marami ng token na binili pero hindi pa rin talaga nabibigay ang pinangakong stuffed toy sa kanya. Alam mo, tama na yan Eric. Halika na, kumain na lang tayo. Sabi niya rito at hinawakan ang braso nito. Wait lang love. Seryoso pa rin talaga sa claw machine. Kailangan kitang ikuha kahit isa lang. Napabuntong hininga na lang si Camille, pero maya-maya'y natawa na rin. Hindi niya maitatangging isa yon sa mga nagustuhan niya kay Eric. Porsigido talaga ito kapag may gusto. Bukod doon, may cute side din ito sa lahat. Parang inosente pa rin sa maraming bagay kahit 42 years old na. Maya-maya'y may tumabing bata sa kanila. Naghulog ng token at naglaro sa claw machine. Pero pareho nilang pinanood ni Eric ang bata. Nako, sayang ang token mo, Neng.
Natatawang sabi ni Eric habang tinuturo ang claw machine. Ang dami ko nang nasayang na token dyan. Hindi ka makakakuha. Hindi na natuloy ni Eric ang sinasabi. Nalaglag ang panga nito nang makakuha ang batang babae kahit isang try pa lang. Umalpas ang malakas na tawa kay Camille habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Eric. Napalunok ang kanyang boyfriend at hinawakan na lang ang kamay niya sabay mahinang sinipa ang claw machine. May daya to. Mabuti pa. Kumain na lang tayo. Tawang-tawa pa rin si Camille habang lumalabas sila ng arcade. Dinaan na lang nila sa kain ang frustration ni Eric. Pagkatapos kumain, pumunta naman sila sa seaside at saglit na tumambay doon. Ano yan? Akala ko iihi ka lang, may dala ka na namang pagkain. Natatawang sabi ni Camille at tinanggap ang binigay nitong cotton candy na may mukha pang design. Humalakak din si Eric at umupo sa tabi niya. Naisipan ko lang bilhin. Ang cute kasi. Saka may nakita kong bata kanina. Umuungot sa daddy niya na gusto ng cotton candy. Kaso, bawal na yata sa sweets yung bata. Mahilig ka talaga sa bata, no? Nakangiti niyang tanong habang kumakain ng cotton candy. Ilan ba ang gusto mong anak? Kung kaya mo ng 1 dosena, Camille, okay na sa akin yun. Sabi naman ito. Bigla siyang nasamid at naubo sa sinabi ni Eric. Bahagya niya itong kinurot sa tagiliran. Anong 1 dosena? Ginawa mo naman akong baboy nun. Ayoko rin ng maraming anak. Mahirap alagaan. Pinunasan ni Eric ang amos niya. Joke lang naman. Okay lang sa akin kahit 1 anak lang. Masayang masaya na ako rin, Camille. Basta maging pamilya tayo. Ako, ikaw, sakang magiging anak natin. Napangiti si Camille. Masaya siyang nakilala niya at dumating sa kanyang buhay si Eric. Tanggap nito kahit sino pa siya. Lahat ng kwento ng buhay niyang sinabi niya rito, labis nitong pinahahalagahan. Kahit na ilang buwan pa lang sila, ramdam na ramdam niya ang buong puso nitong pagmamahal. Napalingon siya sa harap nang biglang may sumayaw na mga bata sa harap nila. Napangiti si Camille at nanonood habang kumakain ng cotton candy. May nagbe-video pa oh. May performance yata ang mga bata. Lumingon siya kay Eric na pinagpapawisan na pala. Okay ka lang? Naiinitan ka ba? Mabilis niyang kinuha ang panyo at pinunasan ang pawis nito sa noo. Sinubukan ngumiti ni Eric pero nanginginig naman ang mga labi nito. Nagulat na lang siya nang bigla itong tumayo. Oh, saan ka pupunta? Gulat niyang tanong. Mas lalo siyang nagulat nang sumayaw ito kasama ng mga bata. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Hindi alam kung bakit ginagawa yon ng kanyang boyfriend. Sa kanya lang na-realize na mga estudyante pala ni Eric ang mga bata. Hindi niya napigilang tumawa habang namumuo ang mga luha. Anong gimmick to? Bakit pakiramdam ko ikaw ang mas bata sa ating dalawa? Natatawa niyang tanong. Maya-maya'y tumigil si Eric. Lumipat ng pwesto ang mga bata. Hanggang sa humilera ang mga ito at tumalikod. May mga nabuong mga salita sa damit ng mga ito. Hindi napigilan ni Camille na suminghap nang lumuhod sa harap niya si Eric. Camille, alam kong hindi ikaw ang unang babaeng hinarap ko sa altar. Pero sana, hayaan mong ikaw ang maging huling babaeng pakakasalan ko. Camille, love, will you marry me? Puno ng pagsusumamong tanong ni Eric. Tumulo ang mga luha ni Camille at mabilis na tumango. Oo naman, anong dahilan ko para hindi ka pakasalan? Nanginginig ang mga daliri nito na isinuot sa kanyang singsing. Mahina na lang siyang tumawa nang niyakap siya nito at nagbalakpakan ang mga tao sa paligid. Masaya siyang ipinagkatiwala niya ang kanyang puso kay Eric. Walang kahit na anong problema kay Eric. Pakiramdam niya, kaya nitong lagpasan ang lahat ng inaasahan niya sa isang lalaki. Gayunpaman, kapag sobra-sobrang kagalakan, humihila rin yon ng mga taong tila hindi sila gustong maging masaya. Kinakabahan ako sa mama mo. Ang laki pala ng angka ninyo. Akala ko, meet the mother lang. Bakit pati malalayo mong mga kamag-anak nandito? Bulong ni Camille kay Eric. Hinagod naman ito ang batok. Pasensya ka na. Sinabihan ko naman si mama na tayo lang muna. Kaso, nang malaman niyang ikakasal na ulit ako, parang isang batalyon ang tinawag. Dinaan niya na lang sa tawa ang kaba. Okay lang, nandyan na sila. Sana matanggap nila ako para sa'yo. Ngumiti naman si Eric at inayos ang kanyang buhok. Matatanggap ka nila. Huwag ka mag-alala. Malalaman nila kung gaano ka kabait. Kaganda at sobrang buti ng puso. Wala na silang ibang hahanapin sa'yo. Medyo mahigpit at masungit si mama. Pero mabait naman yun at kapag nakuha mo ang loob, magkakasundo kayo nun. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Camille.
Nang makilala niyang pamilya ni Eric, masaya namang kasama ang mga ito. Tuwang-tuwa ang mga ito nang malamang magpapakasal ulit si Eric. Alam kasi ng mga kamag-anak nang mapapangasawa niya ang nangyari kay Eric noon, kaya gustong mag-asawa ulit ng mabuting babae sa pagkakataong ito. Nalaman niya rin na labis na pinahahalagahan si Eric doon dahil nga madaling lapitan, mabilis tumulong sa mga pinsan at mga kamag-anak na nangangailangan. Dahil abala na sila sa pag-aasikaso ng kasal at sobrang tradisyonal talaga, doon na muna siya pinatira ng mama ni Eric. Gusto nitong turuan siya kung paano ang maging mabuting may bahay. Wala na rin naman siyang tutol, lalo na talagang taong bahay naman siya kahit ikasal pa sila ni Eric. Gusto rin ni Eric na magpahinga na muna siya sa pagtatrabaho dahil nga ilang taon din siyang nagtrabaho para sa kanyang mga kapatid. Nangako rin naman si Eric na tutulungan siya sa pagpapaaral sa mga natitira niyang kapatid na hindi pa nakapagtapos. Kahit na wala siya roon, kaya na naman ang mga kapatid niyang manatili sa bahay ng mag-isa. Mga dalaga na ang mga ito kaya marunong na rin pangalagaan ang sarili. Ang balak nila ni Eric pagkatapos nilang ikasal, ipisan muna ang mga kapatid niya sa kanila para may kasama ang mga ito hanggang sa makapagtapos sa pag-aaral. Oh, bakit may mga ganyang hiwa? Ayusin mo! Seryosong utos ng nanay ni Eric na si Flor. Hindi sabay-sabay nalalambot ang mga yan kapag hindi magkakasinlaki. Tumango naman agad si Camille. Opo, ayusin ko po. Sorry po. Hindi ba't laki ka sa hirap? Hindi ka marunong magluto? Tumaas ang mga kilay ni Flor. Opo, laki naman po ako sa hirap. Sabi niya rito. Marunong naman po akong magluto, pero hindi po sobrang sarap. Mga simple lang po ang kaya kong lutuin. At hindi po ako masyadong nagluluto ng may mga sarsa at mga gata. Napailing naman ang nanay ni Eric. Paano yan? Kailangan mong matutunan yan. Mahilig pa naman si Eric sa kaldereta at mga ginataang gulay. Tumango naman siya kaagad. Opo, pag-aaralan ko po. Nagpatuloy sila sa pagluluto. Housewife talaga ang asta ng ina ni Eric. Madami itong alam sa pagluluto at sobrang tradisyonal talaga. Gayunpaman, sumunod pa rin siya. Gusto niya rin namang pagsilbihan si Eric kapag kasal na sila. Deserve ng mapapangasawa niya ang mapagsilbihan dahil mabait ito at maalaga din sa kanya. Deserve ng mapapangasawa niya ang mapagsilbihan dahil mabait ito at maalaga din sa kanya. Camille! Tawag sa kanya ni Flor. Bakit po? Tanong niya agad at nasugatan pa ng kutsilyo dahil sa labis na pagkabigla. Mabilis niyang pinunasan ang dugo roon. Pasensya na po, nabigla lang po. Ano po ba yon? 15 taon ang agwat ninyo ng anak ko. 27 ka pa lang. Sigurado ka bang wala kang ibang motibo kay Eric? Tanong nito. Umiling siya kaagad at humarap sa ginang. Wala po. Mahal ko po si Eric. Kahit 15 years po ang agwat namin, hindi ko po nararamdaman yon. Pakiramdam ko nga po sa bawat kilos niya. Parang magasing edad lang po kami. Malambing po si Eric at palagi pong may respeto sa akin. Bumalik sa pagluluto si Flor. Tinatanong ko lang, alam mo naman siguro ang nangyari sa kanya sa una niyang asawa. Pinoprotektahan lang namin si Eric dahil ayaw na naming maulit yon. Masyadong mabait ang anak ko. Madaling mauto kapag pinakitaan mo lang ng kabutihan. Kaya palagi siyang nasasaktan at nasasamantala ng mga taong nasa paligid niya. Napakagatlabi si Camille. Hindi ko naman po yun gagawin kay Eric. Wala po akong balak na saktan siya. Mabuti. Tumingin muli si Flor sa kanya. Plano niyo naman na magkaroon ng anak, hindi ba? Gusto ko na ng apo. Mas mahalaga sa akin na magkaroon kayo ng anak. Gusto kong dumating ang araw na may makakasama sa buhay si Eric bukod sa'yo. Isang taong hindi siya tatalikuran. Kung nakikita mo naman, gustong-gusto talaga ni Eric magkaroon ng anak. Bata pa lang, nai-imagine niya ng maging isang ama. Yun nga lang at niloko ng unang asawa. Tumango naman si Camille. Opo, naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Balak naman po talaga namin ni Eric na magkaroon ng anak. Hindi ko po kayo bibiguin sa parting yon. Hindi na muling nagsalita si Flor. Sa mga lumipas na araw, ganoon lang ang pakikitungo sa kanya ng nanay ni Eric. Nahihirapan talaga siyang kunin ang loob nito. Pakiramdam niya rin para pang nakikipagpaligsahan ito sa pagkuha ng atensyon ni Eric. Parang ang daming bawal. Parang hindi siya pwedeng kumilos na natural pagdating sa kanyang mapapangasawa. Gayunpaman, inintindi niya yon. Alam ni Camille na mahal ni Eric ang nanay nito. Mamas boy ito pero hindi naman umaabot sa punto na naaapektuhan ang kanilang relasyon. Marunong lang talaga si Eric na makinig sa nanay.
Nako, sure ka na ba dyan? Mahirap ang mamasboy ang mapapangasawa mo. Sabi sa kanya ni Ida nang magkita sila. Pagkatapos, sabi mo, parang hindi ka pa gusto ng mama ni Eric. Mahirap magkaroon ng in-laws na hindi ka gusto. Swerte ka nga sa asawa. Sa in-laws naman, hindi. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Pero sumagot pa rin naman si Camille. Okay lang yon. Makukuha ko rin ang loob ni Mama Flor. Mukhang mabait naman siya. Talagang overprotective lang siya kay Eric. Kasi nga, may trauma na siya. Naiintindihan ko naman yon. What if ang problema din ng first wife? Kasi masyadong mamasboy si Eric. Ano sa tingin mo? Sabi pa ni Ida. Umiling agad si Camille. Ayokong isipin yan. Pasakit lang naman ang dulot niya kay Eric nun. Saka hindi naman budget sa akin si Eric kahit mamasboy siya. Alam mo, kahit malapit siya kay Mama Flor, hindi ko may tatangging yun ang reason kung bakit malambing siya at punong-puno ng respeto kung ituring ako. Kaya kahit nagsusungit sa akin si Mama Flor, grateful pa rin ako kasi napalaki niya ng maayos sa Eric. At ako ang nakakalasap ng magagandang katangian ng anak niya. Ayaw niyang isipin sa pangit na anggulo ang pagtrato ni Flor sa kanya. Gusto niyang makita ang mga good side nito dahil sinabi ni Eric na mabait naman ang ginang. Sige na, may appointment pa ako sa OB. Magpapacheck up ako kasi ilang months na akong irregulars. Saka titingnan kung healthy ako magbuntis. Nakangiting sabi ni Camille. Natawa naman si Ida. Kung kailan ka lang mag-aasawa, saka ka magpapacheck up. Parang dati kahit pa rin naman sa'yo, ayaw na ayaw mong magpa-ospital. Mahina rin siyang tumawa. Siyempre, iba na ngayon. May nag-aalaga na sa akin, saka bubuo na kami ng pamilya, kaya dapat maayos ang lahat. Masaya siyang umalis ng coffee shop. Wala siyang ibang iniisip na kahit na ano, kundi ang pangarap nilang pamilya ni Eric. Gayunpaman, isang balita ang darating sa buhay niya na hindi niya lubos maisip. Camille, nakuha ko ng mga resulta ng pagsusuri sa'yo. Malumanay na sabi ni Dr. Bonete at umupo sa tapat ni Camille. Tumango naman siya. Ano pong sabi sa resulta? Tumikhi muna ang doktor. Camille, bad news pero nasa unang stage ka na ng menopause mo. Napamulagat si Camille. Ano pong ibig mong sabihin? 27 pa lang po ako. Paano po nangyari yon? Hindi po pwede yon. Baka hormonal imbalance lang po. Hindi ito karaniwan sa mga kababaihan sa edad mo. Pero possible ito sa ilang cases. Rare, kumbaga. Maraming sanhi ng iba't ibang mga bagay katulad ng genes, mga sakit sa autoimmune, o iba pang mga kondisyong medikal. At sa'yo, nakita namin na may problema sa ovaries mo. Kaya I suggest na mag-undergo ka ng surgery para matanggal. Napabuntong hininga si Camille. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Tila nawawalan siya ng isip para intindihin ang lahat ng yon. Malinaw pero parang ayaw iproseso ng kanyang utak. Doc, nagpapatawa ka po ba? Hindi po ba to joke? Susubok po ako magbuntis. Kailangan ko pong mabuntis. Kaya bakit sinasabi mo pong kailangan kong tanggalin ng ovaries ko? Parang imposible naman pong may menopause na po ako. Wala po akong regla ng ilang buwan pero akala ko stress lang ako o iba pang bagay. Hindi ko iniisip to. Sigurado po ba kayo? May posibilidad pa po bang magbago to? Baka may mga gamot po. Bumuntong hininga si Dr. Bonete at yumuko ng kaunti. Miss Camille, naiintindihan ko kung gaano to kahirap tanggapin para sa'yo at nais kong tiyakin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Pero early menopause talagang nararanasan mo. May komplikasyon sa ovaries mo kaya kailangan tanggalin. Hindi ka na magkakaroon ng regla. At ang posibilidad ng pagbubuntis ng natural ay sobrang baba na. Pasensya na, pero halos wala ng pagkakataon para mabuntis ka pa. Parang umikot ang mundo ni Camille. Halos hindi niya na maintindihan ang sinasabi ni Dr. Bonete sa kanya. Gusto niyang sumigaw, tumanggi, pero parang nasamid siya sa bawat salitang gusto niyang sabihin. Lagi niyang iniisip na ang hinaharap kasama si Eric, isang pamilya na kanilang bubuuin, mga anak na maglalaro sa kanilang bahay, ang tawa nila na magpupuno ng hangin. Ang ideya ng hindi niya kayang ibigay iyon sa mapapangasawa niya, labis na nagpadurog sa kanyang puso. Nanginig ang mga kamay ni Camille. So, hindi na ako magkakaroon ng mga anak? Tumango si Dr. Bonete. Sa kasamaang palad, hindi na talaga. May mga option naman tulad ng egg donation o adoption. Ngunit ang natural na pagbubuntis, hindi na mangyayari para sa'yo. Egg donation?
Hindi ko anak yon. Garal-galang boses na saad ni Camille. Tumayo siya ng nanginginig at nanghihina ang mga binti. Salamat. Walang imik na naglakad siya palabas ng klinik. Bumuhos ang mga luha ni Camille. Lumabas siya ng ospital at humarap sa malamig na hangin, ngunit hindi yun nakatulong sa pagpawi ng matinding kalungkutan sa kanyang dibdib. Tila sobrang liwanag ng araw. Ang mundo ay sobrang ingay. Ang buhay na inisip niya, ang hinaharap niya kay Eric, dumadaan sa kanyang mga kamay na parang buhangin. Hindi niya kayang ibigay sa mapapangasawa ang nais nito. Hindi niya kayang ibigay ang mga anak na pinapangarap nila. Hindi niya kayang ibigay ang hinaharap na yon sa kanyang sarili. Miss, okay ka lang? Tanong pa sa kanya ng guard. Isang malupit na hikbi ang umalpas mula sa kanyang bibig at inilubog ni Camille ang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi niya kayang pigilan ang pag-agos ng emosyon. Hindi niya na alam kung paano pa siya magpapatuloy mula sa nalaman niyang masakit na katotohanan. Love, okay ka lang? Tanong ni Eric nang makauwi siya. Bakit parang malungkot ka? May problema ba? Umiling naman si Camille. Okay lang ako. Kinapa nito ang leeg at noo niya. Wala ka namang lagnat. Kumusta nga palang check-up mo kanina? Okay lang din. Simple niyang sagot. Hindi alam ni Camille kung paano niya sasabihin. Natatakot siyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Eric. Matanda ng mapapangasawa niya at inaasahan talaga nito na magkakaroon sila ng anak. Maging mga kamag-anak nito, anak din nilang hinihintay. Kaya hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Eric na hindi niya kayang bigyan ito ng anak. Ngayong may menopause na siya, pakiramdam niya ay wala na ang sense niya bilang isang babae. Pahiga muna sa tabi mo Gusto lang kitang yakapin. Marahang tumabi si Eric sa kanya. Hindi pumasok sa kumot bilang respeto pa rin sa kanya. Na-imagine ko palagi na kapag mag-asawa na tayo, palagi tayong ganito. Magkayakap sa gabi, tapos magkakwentuhan hanggang sa makatulog tayong dalawa. Hindi nagsalita si Camille. Mas lalo namang yumakap sa kanya si Eric. At kapag may mga anak na tayo, pareho tayong mapupuyat sa pag-aalaga at pagbabantay. Pero dahil ayokong nakikita kang napapagod at napupuyat, ako nang mag-aalaga sa baby natin tuwing gabi. Kapag hindi ko na kaya, si mama na muna ang magbabantay. Para may bonding din sila ng apo niya. At syempre, may sarili rin tayong bonding na tayong dalawa lang. Bumagsak ang mga luha ni Camille sa unan. Hinayaan niya na lang dahil nakatalikod naman siya kay Eric. Gustong gusto ko rin yun, Eric. Humalakak naman ito at hinalikan ang kanyang buhok. Sobrang excited na ako sa kasal natin. Gustong gusto na kitang makasama sa isang bahay, sa isang kama at magkaroon ng anak. Gusto ko nang matawag na papa. Ikaw naman, mama. Kapag nagkaroon kaya tayo ng anak, ano kayang unang babanggitin? Mama o papa? Pero ano man ang una niyang banggitin, kahit mas favorite ka niya, magiging masaya pa rin ako. Kasi pareho ko naman kayong mahal. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Camille. Nang gabing yun, hindi niya pa rin nagawang sabihin kay Eric ang lahat. Labis ang pag-asa nito na magkakaroon sila ng anak, na magiging masayang pamilya sila. Kahit mga kamag-anak na Eric, alagang-alaga siya at binibigyan ng mga kung ano-ano para maging malusog siya at kung mabuntis, magiging okay siya at hindi gaanong mahihirapan. Kaya habang naghahanda para sa kasal, parang lutang lang si Camille. Hindi siya makapagdesisyon ng maayos. Parang gusto niya na lang umurong sa kasal, palayain sa Eric at hayaan itong makahanap ng ibang babaeng mamahalin at kaya itong bigyan ng mga anak. Girl, sure ka na ba? Malapit ng kasal ninyo. Bakit ngayon mo pa naisipang umurong? Hindi mo na ba mahal sa Eric? Tanong ni Ida nang sabihin niya rito ang kanyang plano. Mahal na mahal ko sa Eric. Parang kahit maghiwalay kami, parang hindi ko na kayang magmahal ulit. Pinunasan ni Camille ang mga luha. Pero anong gagawin ko? Ayoko maging unfair sa kanya. Hindi ko siya kayang bigyan ng anak. Napapikit si Ida at niyakap siya. Bago ka muna magdesisyon ng ganito, sabihin mo na muna ang kondisyon mo kay Eric. Baka naman maintindihan niya. Baka matanggap ka pa rin niya kahit hindi mo siya kayang bigyan ng anak. Natatakot ako, Ida. Takot na takot ako. Ang bait-bait niya tapos umaasa pa sa bagay na hindi ko kayang ibigay. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Humihikbing sabi ni Camille. Muli siyang nagpatuloy. Alam mo, nang dumating si Eric sa buhay ko, nagkaroon ulit ako ng pag-asa.
Para niya akong iniahon sa ilang taon kong pagkapagod sa pagiging breadwinner. Pinaramdam niya sa akin na lahat ng gagawin ko, maliit man o malaki, dapat na pinasasalamatan. Mahal na mahal ko si Eric. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Bibiguin ko lang siya. Hindi ko alam kung paano ako makikipaghiwalay nang hindi siya masasaktan. Takot na takot ako, Ida. Muli siyang niyakap ng kanyang kaibigan. Alam niyang naiintindihan nito ang mga sinasabi at pinagdaraanan niya. Pero ang problemang kinakaharap niya, mukhang dadagdagan pa ng isa niyang kapatid na hindi na nga nagpasalamat sa mga nagawa niya. Talagang winalang hiya pa siya. Andeng! Andeng! Malakas na sigaw ni Camille habang papasok sa bahay nila. Tumayo ang kapatid niya. Bakit ate? Malakas niya itong sinampal. Bakit mo kinuha ang buong savings ko? Nagtiwala ako sa inyo. Sabi ko, kumuha lang kayo ng sapat para sa inyo. Bakit mo nilahat? Alam mo bang pangbayad ko yun para sa operasyon ko? Saan mo dinalang pera? Ate, naluluhang sabi ni Andeng. Sagot! Nanginginig niyang sigaw. Sa boyfriend ko ate. Napaluhod sa harap niya si Andeng. Sorry na, tinatakot niya kasi ako, sasaksakin daw niya ako pag hindi ako nagbigay. Mas lalong nag-alab ang galit ni Camille. Boyfriend? Andeng! High school student ka pa lang. At bakit sa mga ganong klase ng tao ka sumasama? Niyakap ni Andeng ang kanyang mga binti. Sorry na ate, sorry na. Iparehab mo na lang ako. Sorry na, magbabago na ako ate. Please. Umawang ang bibig ni Camille sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Napansin niya ang kanyang kapatid na nabawasan ng timbang. Humpak ang mga pisngi at parang ilang araw nang walang tulog. Tumulo ang mga luha ni Camille. Ilang buwan lang siyang nawala sa bahay na yon, pero heto ang kapatid niya at gumawa ng bagay na magpapasira sa buhay nito. Umupo siya at tiningnan mabuti ang mukha ni Andeng. Anong sinabi mo? Bakit kita ipaparehab? Tuloy-tuloy na umiyak si Andeng. Ate, ayoko naman talaga. Ate, maniwala ka. Ayoko, kaso si Paul. Ate, pinilit niya akong gumamit. Gusto kong isang beses lang para tantanan niya na ako. Kaso palagi nang hinahanap ng sistema ko. Ate Camille, hindi ko kaya kapag wala ka. Para akong mababaliw. Anong gagawin ko? Gusto ko nang ihinto to, ate. Ayoko na. Mabilis niya itong niyakap. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya. May pagkakamali ito. May pagkakataong gusto niya ng sukuan ng mga kapatid niya. Maraming beses niya nang naisip yon. Pero dahil mahal niya ang mga ito, hinding-hindi niya pa rin magawang talikuran. Tahan na. Si ate ang bahala. May pag-asa ka pa. Mawawala yan. Hinaplos niya ang buhok nito. Makakaahon ka rin. Tutulungan kita. Hindi kita iiwan. Nandito lang si ate hanggang sa makarecover ka. Dahil sa nangyari kay Andeng, nagkaroon ng dahilan para i-postpone muna ang kasal nila ni Eric. Masyado rin siyang naging abala, maging si Eric, kaya wala na silang time na mag-usap. Kapag naman tumatawag ito, may mga pagkakataong hindi niya na sinasagot ang mga tawag. Gusto niyang sanayin si Eric na wala siya, hanggang sa maisipan na nito na makipaghiwalay sa kanya. Ayaw ni Camille na harapin ang katotohanan, kaya mas maigi pang maging ganoon na lang ang kahantungan ng relasyon nilang dalawa. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Camille nang makita isang umaga si Eric sa labas ng bahay nila. Hindi ba't may pasok ka pa sa trabaho mo? Napalunok si Eric at humigpit ang hawak sa paper bag nitong dala. Gusto kitang makita. Nagdala ko ng mga pagkain. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Gusto lang sana kitang kumustahin. Tinitigan niya lang si Eric. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya, pero para rin namang dinudurog. Nakikita niyang pagsusumamo sa mga mata nito. Tila umaasa na sana pahintulutan niya na itong mag-usap silang dalawa. Huminga siya ng malalim at nilakihan ang bukas ng pinto. Pasok ka. Namuo ang mga luha ni Eric at biglang nanginig ang mga labi. Sa halip na pumasok agad, lumapit lang ito at mahigpit siyang niyakap. Nangilid na din ang mga luha niya at hinagod ang likod nito. Hindi pala kaya ni Camille na mawala si Eric. Labis na ang pangungulila niya rito. Okay lang kahit na-postpone ang kasal natin. Naiintindihan ko naman. Pero wag na ulit ganito ah. Garal-galang boses na bulong sa kanya ni Eric. Pakiramdam ko, lumalayo ka sa akin. Ayaw mo na ba sa akin? Nagbago na bang isip mo? Hindi mo na ba ako mahal? I'm sorry. Ang tanging niya na lang nausal na mga salita.
Para makabawi, bumalik na muna siya sa bahay ng pamilya ni Eric. Gusto niya ring makasama ito. Bakasyon na rin naman kaya sinama niya na lang ang isa niyang kapatid na si Chloe. Paminsan-minsan ay binibisita nila sa rehabilitation center si Andeng na kahit paano ay may improvement ang kalagayan. Kailan mo sasabihin sa anak ko na hindi mo kayang magkaroon ng anak? Mariing tanong ni Flor sa kanya. Napasinghap si Camille. Nagulat na alam na ng ginang ang tungkol doon. Mama Flor, bakit ayaw mong sabihin? Masama ang tingin sa kanya nito. Kung hindi ko pa tinanong ang OB mo na inaanak ko, hindi ko pa malalaman. Ako ang nag-recommend sa'yo ng OB mo. Kaya akala mo ba hindi ko malalaman na walang kwenta yung pagkababae mo? Tumulo ang mga luha ni Camille. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Hindi ko naman po ginusto na ganito ang mangyari. Gusto ko rin naman po na magkaroon kami ng anak ni Eric kapag mag-asawa na po kami. Paano mo gagawin yon kung hindi kaya? Mabuti pa, makipaghiwalay ka na sa anak ko. Yun ang pinakamagandang gawin. Huwag kang maging makasarili. Alam mong gustong magkaroon ng anak ni Eric. Pagkatapos hindi mo naman pala kaya. May ibang babaeng mas deserving sa anak ko at kaya siyang bigyan ng sariling anak. Makipaghiwalay ka na. Total, ayoko rin naman sa'yo para kay Eric. Masyado kang bata. Baka kapag nakahanap ka ng mas bata, iwan mo lang ang anak ko. Hindi po. Mahal na mahal ko po si Eric. Mahinang sagot ni Camille habang tumutulo ang mga luha. Sorry po kung hindi ko nasabi agad. Natatakot lang naman po ako sa magiging reaksyon ninyo kasi umaasa po kayong lahat na mabubuntis po ako pagkatapos ng kasal. Natatakot ka kasi alam mong hindi namin magugustuhan na may menopause ka na. Mariing sabi ni Flor. Walang mangyayaring kasal. Bibigyan mo lang ng miserableng buhay si Eric. Makipaghiwalay ka na sa kanya, umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Mama! Pareho silang nagulantang sa sigaw na yun ni Eric. Mabilis itong naglakad at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at mabilis na inilagay sa likod nito. Ano pong sinasabi niyo kay Camille? Bakit gusto niyo po kaming maghiwalay? Tanong ni Eric at halata ang galit sa mukha na mukhang unang beses lang nakita ng nanay nito. Walang maidudulot na maganda sa iyo yang si Camille anak. Humanap ka na lang ng mas malapit sa edad mo. Bata pa siya at paano kapag nakahanap ng mas bata? Iiwan ka lang yan. Umiling naman si Eric. Hindi po yan magagawa ni Camille sa akin. Malaki po ang tiwala ko sa kanya. Opo ma, 15 years po ang agwat namin pero hindi naman po yun hadlang sa aming dalawa. Mabuting babae po si Camille. Marami na po siyang pinagdaanan sa buhay at lahat ng yun nagustuhan ko po sa kanya. Nagsalita pa ang nanay ni Eric. May early menopause na si Camille anak. Hindi kanya kayang bigyan ng anak. Hindi ba't pangarap mong magkaroon ng anak? Hindi kayang ibigay sa'yo ni Camille yun, kaya maghanap ka na lang ng iba. Sandaling hindi nakapagsalita si Eric. Halatang nagulat ito sa mga sinabi ni Flor. Marahang inagaw ni Camille ang kamay mula sa pagkakahawak ni Eric. Napayuko at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Inaasahan niya na yon kung makipaghiwalay si Eric sa kanya, hindi na siya magsasalita pa. Aalis siya nang walang kahit na anong isusumbat kay Eric. Kaya nagulat siya nang hawakan muli ni Eric ang kanyang kamay. Wala naman ho akong pakialam sa ibang babae. Sapat na po sa akin si Camille. Gusto ko pong magkaroon ng anak pero kung hindi naman po si Camille, mas mabuting wag na lang. Gulat naman si Flor at bahagyang napahiya. Seryoso naman si Eric at mas pinagsaliko pa ang kanilang mga daliri. Hindi ito ang mama's boy na alam niya. Para sa kanya, kaya nitong sumalungat sa kanyang ina. Sana ho sa susunod, hindi na po ito maging issue. Wala naman pong kaso sa akin kung hindi kami magkaroon ng anak ni Camille. Hindi na po maganda ang naranasan ko sa ex-wife ko. At ngayon lang po ako naging masaya. Kaya wag niyo na po kaming tutulan ni Camille. Kasi kahit ano pa hong malaman ko, siya na po talagang gusto ko makasama habang buhay. Bumahan naman ang guilt nito. Sorry anak. Pasensya na. Nag-aalala lang naman ako. Gusto mong magkaroon ng anak. Kaya naisip ko. Tipid na ngumiti si Eric. Okay lang po. Huwag na po sanang maulit. Hinila na siya ni Eric palabas. Nang makalayo sila, hindi niya napigilan ang mga hikbi. Niyakap naman siya nito at hinaplos ang kanyang buhok. Yun bang dahilan kaya nanlamig ka sa akin? Tanong nito. Marahan siyang tumango at sumubsob sa dibdib ni Eric. Oo, natakot ako na baka hindi mo matanggap.
Nakahinga ng maluwag si Eric at mahinang tumawa. Kinabahan ako. Kala ko hindi mo na ako mahal. Mas kinakatakot ko yun, Camille. Umiling naman siya at halos bumiti na kay Eric. Parang walang paraan para matanggal ang pagmamahal niya rito. Labis-labis ang binigay nitong pag-ibig na parang hindi na mapapantayan ng ibang tao. Hindi nagtagal, nagpakasal na rin naman sila. Minadali na ni Eric dahil takot itong magbago pa ang kanyang isip. Nandoon sa kasal niya ang kanyang mga kapatid. May mga issue sila sa isa't isa pero hindi naman yun mawawala sa magkakapatid. Kaya hindi niya na lang pinapalaki pa. Ate, tawag sa kanya ni Andre at marahan siyang niyakap. Ate, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Pasensya na kung ngayon lang namin to nasabi sa'yo. Salamat at hindi mo kami iniwan nun. Hindi kami magiging ganito kung hindi dahil sa'yo. Tumulo naman ang mga luha ni Camille. Okay lang, naiintindihan ko. Maya-maya'y hinila naman siya ni Eric. Kailangan pa kasi sila sa wedding reception kaya natawa na lang siya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, napangiti siya. Akala ni Camille, buong buhay niya nang iaalay ang sarili sa pagiging breadwinner. Pero nang pahintulutan niya si Eric sa kanyang buhay, naging magaan lahat ng bigat na nararamdaman niya. At lahat ng paghihirap at sakripisyo, may kapalit na maganda at palagi pa ring may katapusan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na darating tayo sa punto ng ating mga buhay na parang wala ng takas sa mga problemang ating kinakaharap. Gayunpaman, kayang gumawa ng Diyos ng daan para sa atin, para mahanap ang kaligayahan at bigyan ng hangganan ang ating mga pinagdaanang paghihirap. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.